Okay, good morning po. Good morning po sa bawat isa. Kamusta na po yung ating buhay? Tayo po ba'y nananatiling blessed sa kabila ng minsan may problema, minsan mayroong mga balitang maganda, minsan naman ay may balitang parang nakakatakot. Pero sa kabila ng mga ganitong kalalagayan ay salamat sa Diyos sapagkat habang tumatagal tayo sa pagsamba, sa pagtanggap sa salita ng Diyos, ay nakikita natin yung pinaka-layunin niya, bakit tayo narito sa lupa, at yung kanyang pinaka-pangarap at minimithi sa ating buhay. Okay? So, bilang mga mananampalataya, tayo po ay meron tayong tinatawag na relasyon sa pamilya, relasyon sa mga mahal sa buhay, at yung ating atensyon ay hindi lamang nakapokus sa ating mga sarili. At habang nagmamature tayo ay nai-enjoy natin yung relasyon, yung pagmamalasakitan sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga mahal sa buhay. Yun po ating kamalayan, yung pagbibigay natin ng panahon, oras, bilang sila ay mga karelasyon natin. Pero yun po dahil nakikita natin sila, nahahawakan natin sila. Pero dito sa pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, ito lamang po yung pinaka-tools natin na ipinapakita ng Diyos na hindi natin nakikita dahil sa Espiritu. Yung kanyang isipan, yung kanyang damdamin, yung kanyang pagmamahal. Ang sabi po ng Bible dito sa ating binasa minsan ng karaan, 1 John, doon pa lang sa verse 1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Doon lang sa masdan, behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. So, napakahalaga nung pagkakilala, di ba? Kaya po tayo nagbabasa, nag-aaral at nakikinig ng salita ng Diyos sapagkat doon natin nakikita dahil espiritu siya. Pero sa pamamagitan ng ating isip, sa ating ding espiritu ay ating namamalas yung kanya, kung gaano niya tayo kamahal. Alam niyo, ibig ko pong sabihin, tayo sa ating relasyon sa ating kapwa, sa asawa, sa mga espesyal na karelasyon natin, ipinapadama natin yun. At sila din ay nagpapadama sa atin. Kaya yung relasyon habang tumatagal ay lalong, bagaman may mga problema, na nararanasan, pero lalo yung nagkakaroon ng yung closeness noon andun palagi. At minsan lalo pa yung tumitibay, lalo pang nagiging mas, ano bang tawag doon? Mas nagiging malalim ang relasyon. Sa Diyos, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, doon natin siya nakikilala. Kaya kapag ang tao ay walang ma-analyze natin na walang panahon sa salita, walang pagnanasang makinig ng salita at hindi niya ilalaban yung pananampalataya, paano lalago siya at paano niya mamamasdan gaano siya kamahal ng Diyos? Diba? Kasi hindi siya nakikita eh. Tayo nakikita natin ang magulang natin habang nabubuhay, ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, ang asawa mo. Diba? Nakikita natin, napapadama natin at sila man ay araw-araw nagkakaroon tayo ng komunikasyon at yun ay established na. Lagi kayong magkakasama. Pero dito sa tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, dito lang nabibuild yung pagkaunawa mo, pagkakilala mo sa Diyos. Kung gaano kanya kamahal, kung ano yung kanyang mga pangako, kung ano yung pag-asa na meron ka na, kung bakit magiging inspired ka sa buhay sa lupang ito, dahil yung kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang salita, puno ka, puspos ka. Yun po yung kapuspusan. Filled with the Spirit. Puspos ka ng Espiritu. Ano yung Espiritu? Salita ng Diyos. Huwag niyo kalilimutan yung John 6:63. It is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. The flesh profited nothing. Sa relasyon sa Diyos, hindi itong physical ang agenda o pinag-uusapan. Ang laman, instrumento lang ito habang tayo nabubuhay sa lupa. Pero yung kanyang salita, yan yung sabi niya, the words that I speak unto you, ang salitang salita ko sa inyo, yung mga salitang lumabas sa bibig ni Jesus, malimit kong illustrate yung mga salita, word, na sinalita ni Jesus, lumabas sa kanyang bibig. Sabi nung John 6:63, the word that I speak unto you. Nasaan yung word na sinalita ni Jesus? In the record ng mga alagad.
nakasakasama niya that time. Lalo na about sa kingdom. Lalo na about doon sa kanyang kaharian. At ang sabi nga po ng 2 Peter chapter 1, starting verse 18. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. Sabi ni Peter. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Verse 19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Nagliwanag ang inyong mga puso, ibig sabihin. And then verse 20, na malaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ibig sabihin, walang hula. Pag sinabi pong hula, hindi po yung nagpapahula ka sa Quiapo, kay madam. Hindi po yon. Ang hula po, yung mga prophecy ng scripture. Yung revelation na nanggaling sa Diyos. Na yung mga propeta in the Old Testament, sila po ay prophet, naghula, sinasabi nila yung ipinasasabi ng Diyos. Diba? Ito yung ibig sabihin na walang malaman nawa ng lahat ito, sabi ng verse 20, na alinmang hula ng kasulatan sa scripture, sa Bible, ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi galing sa mga sinulat ni Apostol Pedro, sinulat ni Pablo, ni Moises. Hindi sarili nilang pag-iisip ng galing yung kanilang mga isinulat. Kung hindi sila daw ay ano sabi ng verse 21? For the prophecy came not in all time by the will of man, sapagkat hindi sa kalooban ng tao. Sabihin nga ninyo, hindi sa kalooban ng tao. Yan. Ang mahalaga kung bakit magiging importante sa iyo ang Bible, ang scripture. Kasi hindi nang galing sa tao. Sabi ng iba kasi, ay, tao lang gumawa niyan Pagka gano'n ng katwiran ng isang tao, ay di, wag mo na ituloy. Hindi yun magkakaroon ng pananampalataya, hindi yun magkakaroon ng pagtitiwala. Walang kabuluhan yung sasabihin mong salita ng Diyos kapag iniisip niya, anong katiyakan ko na yan ay sa Diyos galing. Pero ang Bible din ang nagsasabi, mismong sulat ni Apostol Pedro, na sabi niya, na hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kung hindi ang mga tao ay nagsalita, buhat sa Diyos. So galing sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Moved by the Holy Ghost. Alam niyo ba, maraming mga tao, sabi ko nga last Sunday, ako, magsalita lang ang Diyos sa akin. Naghahanap pa ba ng audible voice? Ano? Mag-asawa ka na. Pag tayo ngayon, sabi ng Diyos, mag-asawa na raw ako. Kaya sabi ko nga, doon lalong magkakaroon ng malaking kamalian. Kahit paminsan merong kasamang, alam niyo yung maraming mga tao, naghahanap lagi ng signs and wonders. Kumpleto na yung prophecy. Kumpleto na yung revelation kung paano makukuha ng tao. Ang pinaka-agenda is paano ka magkaroon ng eternal life. Diba? Pinaksan natin noong nakaraan na kung pinaniniwalaan natin ang salita ng tao, higit at dapat nating paniwalaan ang patotoo ng Diyos. 1 John 5 from verse 9. If we receive the witness of man, the witness of God is greater. Kung tinatanggap daw natin ang patotoo ng tao. Minsan nga, kaya tayo nabubudol Alam nyo, ang galing ng, alimbawa, ito'y gamot. Gamot na to. Kasi wag nyo lamang ilalampas ang ang paglalagay. Baka pati yung lumampas tubuan ng buhok. At naniniwala tayo. Minsan kahit yung nagwi-witness, kalbo, na yun daw kanyang gamot na dala, sorry doon sa mga Hindi ko po gusto kayong saktan. Bagaman manipis na rin ang buhok ko, pero hindi nawawala. So, ibig ko po sabihin ay naniniwala tayo sa patotoo ng tao. How much more, walang budol, walang scam, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya tuloy, pagka ikaw doon ka lang tumitingin sa paghanga mo, sa pananalita ng tao, na parang talagang lahat ng sinasabi niya ay totoo, tuloy nabubudol tayo. Di ba? Pero dito sa Diyos, sa kanyang salita, sabi diyan, the witness of God is greater. Higit at dakila daw ang patotoo o yung pinatutunayan ng Diyos. Lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Ano ba yung pinatutuhanan ng Diyos sa Bible? Isa lang naman Pero wag tayong maligaw, isa lang ang pinatutuhanan ng Diyos. Sabi doon, ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. For this is the witness of God, which He had testified of His Son. Wala nang iba. Mga kapatid, wala nang iba. Hindi na sinasabi ng Bible kung mag-aasawa ka pa. Hindi na. Magsasalita ba siya na doon ka magtayo ng business? Yan po ay mga kaya na nating i-analyze sa physical na aspeto ng buhay. Gamitin mo lamang yung isipan mo. Pero patungkol sa buhay na walang hanggan, ito lang ang pinatotohanan ng Diyos. Kaya
sabi ko nga, ang pinatotohanan lang ng Diyos ay ang mga bagay na espiritual. Hindi nakikita, pero ang problema kasi, di ba, sanay tayong tao na naoobserbahan natin yung ating nakikita, nahahawakan, para mapatunayan natin to see is to believe. Kaso mo, dito sa pananampalataya, paano ka makukumbinsi na bagaman malimit nating sabihin na ang physical and material things are all temporal. Yung kingdom ng Diyos na sinasabi ng salita ng Diyos ay spiritual, heavenly, spiritual, and eternal. Magkakaroon dapat ng shifting ba yun, yung renewal of the mind, na mula doon sa ang tao ay nasanay na ang kanyang laging pinapahalagahan ay yung mga bagay na material. Wala namang masama kasi dalawa yung ating pagkatao. Pag ikaw ay na-born again, naging anak ka, dalawa na yung pagkatao mo. Yung espiritu mo na dating patay, bunga ng kasalanan ni Eva at ni Adan, ay quickened. Di ba sabi nung 6:63, it is the spirit that quickened. At ang binubuhay ng espiritu, yung espiritu rin. The flesh profiteth nothing. Ang liwanag naman kaya nun, para hindi na tayo madaya o maligaw, the flesh profiteth nothing. So ang agenda ng salita ng Diyos, lalo na ng salita ni Jesus, nung daladala niya sa bagong tipan at ini-introduce na niya sa mga first century believers na mga Hudyo, ay pawang espiritu at pawang buhay. Kasi yung context ng John chapter 6 is about, ang agenda niya talaga, sumunod kayo hindi dahil lamang sa pagkaing napapanis at nasisira. Sumunod kayo dahil sa buhay na walang hanggan. So, ang pinakamahalaga, ang talagang nagmamature na mga mananampalataya ay nagiging mas may value sa'yo ang mga bagay na espiritual. Hindi mo ipagpapalit ito sa mga bagay na pisikal. Kasi nga, bagaman kailangan mo habang nabubuhay ka, gamitin mo na lamang instrumento. Ang buhay natin sa lupa ay staging point, pansamantala lang. At ang kahalagahan na tayo ay nasa pisikal, habang nabubuhay ka sa lupa is ma-encounter mo ang blessing na pangarap ng Diyos na sinasabi nung Ephesians 1, 4, and 5. So, ibig sabihin, ito na yung before time or before the foundation of the earth, bago palikhain ang anumang bagay sa lupang ito na yung thinking at pangarap ng Diyos. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Pag sinabing before, ay bago pa ang mga bagay ng mundo, nasa isip na ng Diyos na tayo ay magiging banal at walang dungis sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig. And then sabi ng verse 5, having predestinated us unto the adoption of children. Adoption of children. So ito na yung kanyang itinalaga. Pag sinabing itinalaga, ito na yung kanyang layunin. Purpose. Sabi diyan, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup-kup para maranasan natin yung adoption, yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Adoption, tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kaya siya ay talaga na rin nakukuhanin niya ang tao at maging anak sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus. So yung krus, nasa isipan na ng Diyos bago palikhain ang anumang bagay, bago palikhain ang earth, bago palikhain ang tao, ang mga hayop, ang anuman, yan na yung nasa isipan ng Diyos. Diba? Parang sabi ko nga, parang yung bago pa lang ikakasal na mag-asawa, meron na silang plano, meron na silang pangarap. Lalo na pag yung babae ay meron na, nagdadala na siya sa kanyang sinapupunan ng kanilang magiging anak, meron din siyang pangarap, pinag-uusapan na nila. Lalo na ang Diyos, diba? Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nagiging conscious tayo doon sa kanyang damdamin, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang kalooban. Hindi siya yung isang bagay na walang buhay. Nasa atin pa nga siya, nananahan siya sa atin. Sa pananampalataya natin, hindi nga lang natin siya nakikita. Pero dapat mayroon tayong lumago tayo ng lumago sa kamalayan, consciousness, nakasama natin siya at siya'y buhay. Kung paanong tayo ay may relasyon sa ating kapwa, lalo na siya. Kung tayo ay nag-iisip doon sa ating mahal sa buhay, ganun din lalo, lumago tayo sa pagmamalasakit at pagmamahal niya. Kaya yung kanyang salita, importante sa atin, special sa atin. Hindi dahil sa relihiyon, kung hindi dahil sa relasyon. Ito lamang ang paraan para maunawaan natin, makita natin kung gaano tayo niya kamahal. Kaya kung ang isang tao, walang time, bihira, hindi talaga babad sa salita ng Diyos. Ang ginagawa ng religious system kasi, may makinig lang na isang salita, okay na. No, kung paanong tayo ay nag-uusap
araw-araw sa ating buhay, even yung ating mga mahal sa buhay na nasa abroad, through ngayon mataas ang teknolohiya, nakikita at nakakausap natin sila, di ba? Nagpapaalala ka, ingat ka dyan. O baka napabayaan mo naman yung katawan mo, kalusugan mo. Di ba? Dahil may relasyon tayo, ganun din sa Diyos. Ang nakakalungkot kasi, hindi tayo makawala-wala dun sa religious system, yung mentality na kinamulatan natin. Dapat makawala tayo dyan. Magkaroon tayo ng breakthrough. Pag sinabing breakthrough, pumunta tayo sa katotohanan na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, tayo man ay nagkakapangita, mayroon man tayong fellowship sa pamilya, sa mga mahal mo sa buhay, Diyos lang ang gumawa niyan. Siya yung pinakauna. Tingnan natin yung Hebrew chapter 11. Nakakalungkot kasi, parang ang nangyayari, even tayo ay nasa Kristyanismo na, yung ating pagpapahalaga sa kanyang mga salita, ang usapan dito, relasyon. Hindi mo nga lang siya nakikita, pero hindi mo siya nakikita, gagawin mo na yung gusto mo sa iibig mo sa lupang ito. No. Kung pinapahalagahan mo yung anak mo, yung mahal mo sa buhay, how much more ang Diyos na gumawa at nagbigay at nagpasimula ng lahat ng bagay at siya yung may akda ng buhay. Amen po ba? Sabi din verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Diba? Kasi yung salita ng Diyos, diyan ang gagaling ang ating pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. Now, faith is the substance of things hoped for. Pag sinabing substance, katunayan ng mga bagay na yung pinaniniwalaan at inaasahan. The evidence of things, ito ang problema eh. Saan ka nakakita ng ebidensyang hindi nakikita? Pag ikaw sa korte, sinabi mo na, meron akong ebidensya, nasaan? Hindi nga lamang po nakikita. Medyo tagilid ka sa kaso doon sa laban. Pero sa pananampalataya, sabi diyan, the evidence of things not seen. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya spiritual eh. Hindi na tayo maliligaw. Talagang ang pinatotohanan ng pangako ng Diyos, spiritual. Tuloy natin. Lundag tayo. Sabi ng verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan. Itong mundong ito, pwede rin naman yung the nation Israel that time. Sila din ay ang tinatawag na world. Sa pananampalataya ay talastas natin na ang sanglibutan ay natatag. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig ko pong sabihin, yung espiritu hindi nakikita. The word that I speak unto you, hindi nakikita. Pero nag-produce ng mga bagay na nakikita. Ito, not seen, di ba? Yung word, hindi nakikita. Espiritu. And even ang Diyos, espiritu siya. Itong mga nakikita, nanggaling doon sa hindi nakikita. So ano yung tawag diyan, logic? Ang mas totoo yung hindi nakikita. Kasi yung nakikita nanggaling sa hindi nakikita. So sa pananampalataya, kailangan magkaroon ng renewal of the mind. Na mas magiging totoo sa iyo yung hindi nakikita. Kasi itong nakikita magiging magiging ilusyon lang yan. Alam niyo yung sinabing ilusyon, hindi talaga mananatili. Parang hindi siya totoo. At ang totoo, pag sinabing substance, ay yung espiritu. Kasi mas nauna ang espiritu. Kaya ito yung ito yung crisis sa pananampalataya. Ang tao kasi, to see is to believe. Ang tao kasi, dahil nga physical, material, yun na lang ang focus. Tingnan niyo yung Colossians chapter 3 verse 1 and 2, na kung ikaw ay kay Kristo, kung talagang ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ito yung lagi mong hahanapin. If ye then be risen with Christ. So yung mga mananampalataya na dating patay ang espiritu, ngayon ay binuhay na kasama ni Kristo. If ye then be risen with Christ, anong dapat gawin ng mga na kay Kristo? Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Tapos ano sabi ng verse 2? Set your affection on things above and not on things on the earth. So hindi lamang dapat nakapokus yung isipan ng mga na kay Kristo sa mga bagay nung narito sa lupa. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen. So malinaw po yan Kaya spiritual. But at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. O diba? Illusion lang yan Maya-maya wala na rin yan. But the things which are not seen are eternal. So ang mas may value, yung hindi nakikita. Dapat ito yung mangyari sa mindset ng mga mananampalataya. Go against the flow. Kung ang karamihan, ganito ang isipan, tayo namang mga mananampalataya, opposite. Kung ang karamihan, ang pinaka-focus
at ang kaligayahan ay nakapokus lamang sa mga bagay na temporal, ang mga mananampalataya sa mga bagay na mas may mataas na value. Sino matalino? Sino ang talagang marunong? Yung nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na spiritual things, spiritual blessings. Yung sinasabi ng Ephesians 1:3 na kaya mo pinupuri at pinasasalamatan ang Diyos. Hindi dahil may pera ka, okay, hindi mo pa masamang magpasalamat. Nung tayo ay na-solve yung problema natin sa ating bayarin sa lupa, sipin mo yon 700, 40 plus, 40K, saka tayo kukuha no. Pero na-solve, nagpasalamat tayo sa Diyos. Pero ang talagang dahilan ng bakit tayo para sa mga bagay na yan, kasi dahil sa spiritual blessing. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? Who had blessed us. Pag sinabing blessed, pinagpala ka na. After the cross, tanggapin mo na lang. Hindi mo nga lang nakikita. Who had blessed us with all spiritual blessings. Hindi po sinabing many, hindi po sinabing 90%, kung hindi all, lahat. Walang labis, walang kulang. With all spiritual blessings, sapat in heavenly places in Christ. Dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa niya sa krus, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Dapat masaya ka. Kahit minsan pag bumunot ka sa iyong bulsa, butas, masaya ka pa rin. Dahil yung katotohanan ng pangako ng Diyos, nasa atin na. Amen? Kaya ano man yung sitwasyon sa buhay, sabi ni Pablo, naranasan ko ay yung lihim ng kasaganaan, minsan ay kasalatan, diba? Pero ano mang sitwasyong aking kinaroroonan, natutunan kong masyahan. Kontento. Bakit? Kasi mayaman ka. Kasama mo ang Diyos. Anytime, kung gusto pa rin ng Diyos na mabuhay ka, kahit minsan may dumating na parang zero ka sa financial, pero magtitiwala ka na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ano ba yung Korinto yun eh? All things are yours. If you are in Christ, di ba? Si Kristo ay sa Diyos at ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. So anytime, pag gustong ibigay ng Diyos yan, walang makakapigil. Amen po ba? Yun ang kagandahan ng mananampalataya. Pero, sabi ko nga, yun ang dahilan kung bakit hindi totoo yung license to sin. Na kapag ikaw ay nasa biyaya, wala nang ini-impute na kasalanan sa inward man mo. Okay, pag-aralan natin yun. So, dinala ko lang po kayo doon sa, dapat ang mga mananampalataya, conscious ka sa relasyon mo sa Diyos. At ang tanging paraan ng relasyon ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagkatapos, parang tinitipid mo ang Diyos sa pagpapahalaga natin sa kanyang salita. Tumagal lamang tayo ng 2 oras, parang dami ko pang gagawin, sobra na. Diba? Pero alam nyo, isa lang ang bagay na, yung sinasabi ng John 4:23-24, yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan nyo ng kanyang salita. Yung pagtanggap natin, pagmamahal natin, yung sinasabi ng John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Kung ako'y inyong iniibig, iingatan ninyo ang aking salita. Ibig sabihin ng iniingatan, tinitreasure mo, na-appreciate mo, kayamanan sa'yo, walang hihigit na blessing sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi yung mga nakikita nang galing sa kanyang salita na hindi nakikita ang Diyos. Kaya yung John chapter 1, verse 1, tingnan natin. In the beginning was the Word, capital W, and the Word was with God. At ang salita, ang verbo, ay kasama ng Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Verse 2, the same was in the beginning with God. Verse 3, all things, hindi naman sinabing yung ilang bagay, kundi lahat ng bagay. All things were made by Him. Sino yung by Him? The Word, yung capital W. And without Him was not anything made that was made. Gaano ka-importante ang salita? Yung pinanggalingan ng salita, si Jesus yan, capital W. At yung small W, yun yung lumabas sa kanyang bibig sang-ayon sa John 6:63. Sipin ninyo yung katotohanan na to, yung connection na yan. Nagpapatunay gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Pagkatapos, napaka-tipid natin sa pagbibigay ng panahon at pagpapahalaga sa kanyang salita. Ba't ayaw natin i-overcome yung ating flesh? Na ang flesh, inaantok yan, tamad yan, pag pinag-usapan ng salita ng Diyos. Pero pagka yung marites na ang pinag-uusapan, ano sabi mo? Diba? Binubuksang magaling yung kanyang mata, yung kanyang tainga. Hindi ko, ulitin mo nga, ano nangyari kay ano? Pero pagka salita na ng Diyos, kala mo nakainom ng alak na, di po ba? Pero ang linaw-linaw. Kaya dapat ilaban mo yung pananampalataya mo. Doon pa lang, may laban na. Kumuha ka ng kalamansi, pag inahanto ka, pag hiwa ka, gising. All things were made by Him, by the Word. And without Him was not anything made that was made. Verse 4, in Him was life. Andun ang eternal life. And the life was the light of man. Yung salita ng Diyos, yun yung magliliwanag
Ang liwanag hindi yung ganyang ilaw. Ang liwanag sa isipan mo. Nauunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Paano kanya iniligtas. Ano yung mga benepisyo. Gaano ang pakinabang nito. Amen. Verse 14. Ayan na. And the Word, yung verbo, yung capital W, si Jesus yan, was made flesh. Sino yung nagkatawang tao? Naging laman? Si Jesus yan. Na nung pasimula, kasama na siya ng Diyos at ang salita daw, si Jesus ay Diyos. And dwell among us, sabi ni John, at nanahan sa gitna namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Puno ng biyaya, full of grace, katotohanan. Sipin niyo yon, hindi nakikita at maging yung kanyang mga salita na espiritu na nagbibigay ng buhay, hindi mo nakikita. Pero dahil meron tayong espiritu, ang pinaka-factor ng ating espiritu ay isip, siya yung tatanggap nung naririnig na salita at nauunawaan at magtitiwala ka. Kaya kung walang panahon ng isang tao sa salita ng Diyos, nawawalang ang pinakamalaking kayamanan ay nawawala sa kanya. Kahit bilyon-bilyon pa ang perang dumating sa kanyang buhay, kung na-miss niya ang salita ng Diyos, mawawala din yon. Temporal din lang yon. Amen po ba? Blessed po ba tayo? Paano hindi ka magsasaya na unawaan natin ang katotohanan? Kaya, kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung pinagsimulan ng nakikita ay yung hindi nakikita. So, dapat ganun natin i-treasure ang Diyos at yung ating relasyon sa Kanya, maging conscious ka. Kaya sabi doon balik natin yung 1 John chapter 3, Verse 1. Paano mo makikita kung gaano ka kamahal ng Diyos? Ang tao, pagka may nagmamahal sa kanya, inspired yan. Tama po ba? Huwag mo lang hanapin yung love life mo dito sa lupa, sa physical. Pangalawang bagay lang yan. The best na pagmamahal nang gagaling sa Diyos. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Gaanong pag-ibig? Upang tayo'y matawag na mga anak. Ito binigay niya yung kanyang buhay, namatay siya para sa atin. Kaya, ang isang mananampalataya, hindi totoo yung license to sin. Ang kanyang buhay magiging maganda at maayos. Paano ang pamumuhay ng isang anak ng Diyos? Dahil nga, sang-ayon sa 2 Corinthians, kasi ito yung misinterpret or nako-confuse, 5:18 to 21. Nung nakaraang linggo, pinaksa natin na, una, yung mga Hudyo, yung mga first century believers, yung sa ilalim ng kautusan, sila yung niredeem sa law. Sapagat ang purpose ng law, sang-ayon sa Galatians 3:24-25 is dalhin tayo kay Kristo. Kaya makikita natin na tinubos tayo sa kautusan, redeemed from the curse of the law, para dalhin tayo kay Kristo at tayo'y maging anak, di ba? Siya yung unang tumupad ng kautusan, Matthew 5:17. Siya yung tumupad ng kautusan in behalf una ng mga Hudyo, tsaka tayong lahat, para tayo makawala sa kautusan dahil lagi tayong bagsak, alipin tayo ng kasalanan. So nakalaya tayo sa kasalanan. Pag naunawaan mo yung ganda ng connection ng katubusang ginawa ni Kristo, doon ka mai-inlove sa Kanya na pinalaya ka sa kasalanan dahil tayo naging alipin ng kasalanan. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan, became sin, naging kasalanan, so that we might become, para daw tayo ay maging, the righteousness of God. Para yung katwiran ng Diyos nasa atin, sa inward man. Kaya tayo nasa ministry of reconciliation. Kaya sabi ng iba, pag ikaw pala nasa biyaya, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Kasi where there is no law, there is no more transgression. Sabi ng Romans 4:15, sabi ng Romans 5:13, there is no more imputation of sin. So yun yung mga controversial dyan na sinasabi, delikado yan dahil pwede nang mabuhay na parang, Hindi po. Kasi sabi dun and all things are of God who had reconciled us to Himself by Jesus Christ and had given to us the ministry of reconciliation. Pagkakasundo, hindi na galit ang Diyos dahil sa ginawa ni Jesus, tinapos na niya yung kasalanan, yung ating inward man ay reconciled na sa Diyos. Sundo na sa Diyos. Kaya hindi na pwedeng mahiwalay sa Diyos. Ito yung minsan ang hirap unawain ng isipan ng tao. Yung mga bagay na spiritual na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Reconciled ka na. Kaya si Jesus, yung Espiritu ng Diyos, nananahan na sa mga mananampalataya na talagang maliwanag sa kanila ang mabuting balita. Dahil wala nang bisa ang kasalanan. Tinapos na ni Jesus yung kasalanan. Winasak na niya. Yung nagpapahiwalay, yung nag-cause ng division between God and man ay winasak na ni Jesus, kaya nagkaroon na ng reconciliation. 19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Di ba? Pinagkasundo na. Not imputing, hindi na kinakount their trespasses unto them. Di ba? Controversial yan. Hindi na ibinibilang ang kasalanan sa kanila. Saan? Sa inward man. Kasi alam natin, ang tao, merong outward, yung kanyang
physical, pero yung kanyang espiritu, yan yung inward man. So yung espiritu niya na dating patay, yun ang iniligtas, yun ang binuhay. At inalis sa bisa ng kasalanan. So doon natin makukuha yung circumcision of sin. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo, mga mananampalataya, sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, nagkaroon ng reconciliation, pagkakasundo. 19, sa makatubigay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan o sangkatauhan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. So yung ministry ng New Covenant, ministry of reconciliation. Hindi na yung galit ang Diyos sa'yo, paparusahan ka ng Diyos. Hindi na ganun. Sa Old Testament, ganun siya. Sa New Testament, ang ipinapahayag na ay tinapos na ni Jesus yung nagpahiwalay, yung galit at puot ng Diyos napunta doon sa condemnation ni Jesus sa krus. Ang gagawin na lamang ng tao, ang ibinabalita natin ay manampalataya sa ginawa ni Kristo. Kaya importanteng maliwanag yung kapahayagan, ano yung ginawa ni Kristo sa krus. Tinapos na niya yung bisa ng kasalanan, inalis pa niya yung nagbibigay ng power, yung law. So, doon sa inward man, wala na yung law, redeemed na. Pero yung ating outward man, huwag niyong kalilimutan, ito po ay subjected pa rin sa civil law, moral law sa lupa. Basahin natin yung Romans chapter 13 from verse 1. Ang bawat kaluluwa, bawat tao, ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang iyo'y hinirang ng Diyos. During that time, sa mga Hudyo, yung mga may katungkulan, paniniwala talaga nila, bigay yun ng Diyos. Remember, nag-originate ito doon sa panahon ni Moises na nagtalaga, nung sinabihan siya ni Jethro, nung kanyang biyenan na mapapagod ka niyan, siya lamang mag-isa ang nagpapayo, nagka-counsel at hinahatulan yung mga usapin ng mga Israelita. At sabi doon, maglagay ka ng 10, 50, 100 na mga leader na mapagkakatiwalaan mo. So yun po yung mga ruling class that time nagbigay ng Diyos. Kaya ito yung kino-quote dito sa Romans chapter 13. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ibig sabihin, mayroong mga namamahala, sumunod ka sa mga batas na ini-implement. Okay. 4, sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Dapat kung ginagawa mo ang masama, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. May parusa, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti at sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. So yung gumagawa ng masama, may konsekwensya yan. Pwede kang makulong, pwedeng parusahan. Verse 5, kaya nga dapat kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis. So civil law yan, pati yun sa pagbabayad ng buwis. Diba? Sapagkat sila yung mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Civil law. Yung outward man natin, habang nasa lupa, hindi ka pwedeng magwala. May batas. Pero yung inward man mo, yun po yung pinalaya na sa kasalanan. Espiritu. Kaya spiritual blessing talaga to eh. Hindi po tayo maliligaw na ang pagpapala ng Diyos is spiritual. Ang dahilan na lamang kung bakit tayo nabubuhay sa lupa, yung lalong kilalanin siya at unawain ang kanyang kalooban at magtiwala sa kanyang pangako. At magamit tayong instrumento habang tayo nabubuhay sa lupa. Tayo yung priest, ayon sa 1 Peter 2:9, tayo ang trabaho natin ay parang ambassador, representative, ipaunawa sa mga tao kung ano ang layunin ng Diyos. 1 Timothy 2:3-4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito ang mabuti at katanggap-tanggap sa mata ng Diyos na ating tagapagligtas. So, God our Savior. 4. Who will have all men to be saved. Siya ang may ibig na ang lahat ay maligtas and to come unto the knowledge of the truth. Malaman ang katotohanan. Ano yung malaman nila? Itong katotohanan ng blessing ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay, so ibig ko pong sabihin, hindi pwedeng license to sin. Lalo na dito tayo magwawakas. Paano ang lakad ng mga anak ng Diyos habang nasa lupa? 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Tingnan natin. Katapos-tapusan mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat
magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Verse 2, sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So merong, pag ikaw ay nakikristo, hindi ibig sabihin nun ay ang buhay mo ay parang walang batas. No? Meron kang bagong set ng thinking. Ano yung bagong set ng thinking? Sabi ng 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Di ba? Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kung nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo, magwawala ka ba? Gagawa ka ba palagi ng mali? Although we are not perfect habang nasa physical na buhay na to. Pero hindi ka pwedeng parang balasubas ang buhay. Di ba? Kasi bakit? Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. And then ano sabi ng verse 3? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatibigay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Di ba? For this is the will of God, even your sanctification. Sinanctified na tayo. Sanctified na yung ating inward man. Yung ating isipan, alam mo na yan ay nasa kaharian na ng Diyos. Translated into the kingdom of His dear Son. Alam mo na yung inward man mo ay pinananahanan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. So, paano magwawala ka kung ang mindset mo ay nakay Kristo ka na? Ang problema lang, pag kinuha lamang yung wala na tayo sa law, hindi na ini-impute ang kasalanan. Kung yun lang kukuhanin mo, pwedeng baka magwala ka nga. At hindi na unawaan yung katotohanan, yung kabuuan ng biyaya ng Diyos, nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo, pinananahanan ka ng Espiritu Santo. Di ba? At saka, alam mo na yung mga bagay na material, mga earthly things ay temporal. Hindi mo yan madadala magpakailanman. So ba't mo ibubuhos yung kahalagahan mo, pagpapahalaga mo doon sa mga bagay na yan? Temporal lang. Hindi mo naman yan madadala sa kabila. Ang dadalhin mo sa kabila, yung pinaniwalaan mo, pinanampalatayaan na salita ng Diyos na nagdadala ng tunay na kayamanan, which is eternal life. Ang sabi ko nga, ulit-ulitin ko po, ang problema kasi, pag hindi nakikita, parang walang kwenta, parang lugi, kontra sa physical blessing. Pero ang nagbibigay ng katotohanan ng kayamanan, salita ng Diyos. Siya ang nagde-define na ang glory ng spiritual blessing ay much more exceeding kaysa sa physical blessing. Amen? Kaya sana wag tayong mga tuwira na, spiritual lang naman yan. Wag naman. Parang hinahamak mo ang pinatotohanan ng Diyos. 1 John chapter 5, verse 9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Verse 10. Ang pananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo. Ang nananampalataya, pag daw ikaw ay nananampalataya sa anak ng Diyos, ay meron kang patotoo sa Kanya. Yung patotoo ng Ama, dala-dala mo yun. Doon nalulugod ang Diyos. Kasi yung Kanyang pinatotohanan at pinapahalagahan na ipinagdidiinan sa tao, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, iningatan mo, tinirasure mo, meron kang patotoo ng Ama. Di ba napakalaking blessing yon? Nasa iyo na tinanggap mo yung patotoo ng Ama, kaya nalulugod ang Diyos sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tong araw. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. He that believed not God had made him a liar. Ito yung worst. Kahit na ikaw ay mayaman, kahit na ikaw sa tingin ng tao ay mayroong dignidad, pero hindi ka naniniwala kay Kristo. Hindi mo pinahalagahan si Kristo na pinatotohanan ng Diyos. Anong daladala niya? Mabigat. He that believeth not, yung hindi sumampalataya sa pinatotohanan ng Diyos, ginawa niyang sinungaling ang Diyos. Kahit pa siya'y matulungin, kaya not by your good works. Then papasok yung by faith you are saved. By grace you are saved, not by your good works. Bakit? Napakahalaga nung yung biyaya, si Jesus na pinatotohanan ng Ama, talagang pinanampalatayanan mo, tinirasure mo, iningatan mo. Sipin mo yon. Na-enjoy mo nga yung ganda ng buhay, naging successful ka sa lupang ito. Ang daming naniwalang tao sa'yo. Pero yung patotoo ng Ama, ng Diyos, na baliwala, hindi pinahalagahan. He that believeth not God had made him a liar because he believeth not the record that God gave of His Son. Diba? Limi-limiin natin itong mga talatang ito. Napakalaki ng impact nito sa isang tao. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. 11. At ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng, ano sabi diyan? Buhay na walang hanggan. So yun yung agenda ng Diyos. Binigyan ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. 12. Last, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, eternal life. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ganun lang naman yun. Ganon kayaman ang nanampalataya
at nagpahalaga sa anak ng Diyos. Amen. Bless po ba tayo?